natin. So dito, sa part na ito, si Father Darwin po yung nagtatanong kay Mr. Fuentes. Yan. So titingnan natin kung nakapasok ba yung tanong ni Father Darwin, ano ba yung ginamit ng ebidensya, at paano ito dedepensahan ni Mr. Fuentes. Okay, Sir Junel Pristine. Yes, sir, good evening. Kaya nga po, sir. Sir Nestor Canino from Cagayan de Oro, good evening. Sir Alex Tobalias, good evening po. Okay, sige. Umpisahan na po natin. Okay, Sir Coniberto Tarino, good evening. Kaya nga po, sir. Sige, continue natin. Pastor Rian, unang pangutana, sa tima na to ngay mong gipirmahan, nga pamatud-an ng Roman Catholic Church ang nag-compile sa buong Biblia. So dito, klaro ni Father Darwin yung topic, na ang topic is buong Biblia, hindi po partial Sir Bay Ariola, Sir Nils Tangarurang, good evening po. Sir Coniberto Tarino, good evening po. So, ibig pong sabihin, so, clarify ni Father Darwin na yung topic nila is about the whole Bible. Hindi po tinatawag na iisang part lang or part lang ng division ng Biblia. Sir Franklin Cacho and Sir Rodrigo Ranes, good evening po sa mga sir. Okay, sige, proceed po tayo. So ngayon, ito yung tanong ni Father Darwin. Ang pinirmahan mo, nag-compile ng buong Biblia o nag-compile ng partial na Biblia? Anong napirmahan mo? Okay, base sa tema? Ang napirmahan ko po, buong Biblia. That's why... Yun. So, at least admitido po siya na yung argumento na pinirmahan po niya or yung proposition na pinirmahan po ni Mr. Fuentes is yung buong Biblia, hindi po partial. Bakit po? Kasi magkaiba po kasi yung estado ng information kung partial or part lang ng presentation or part lang ng issue sa whole subject na pinirmahan mo sa tinatawag na proposition, ibang-ibang usapan po yun So, dito po tayo sa tinatawag na Biblia. So, ayun. So, admitido si Mr. Fuentes na tinatawag na whole Bible po yung pinirmahan po niya. Sir Alcander Alcibiades, Sir Romel Cobillo, Sir Almax. Okay, good evening po sa inyo. Mr. Radilioso. Ay, opo. Kung ako po yung patitinginin po ninyo. Yes, panalo po siya. Okay, Sir Tobit Usana, sir, good evening. Okay, sige. So dito, merong tinatawag qualification. Si Mr. Fuentes, sinabi po niyang whole Bible. O, tingnan po natin ano po yung qualification po niya. That's why, ang old at saka new, kayo dapat nag-compile. Kasi... Ay, ibang usapan yun. So, dyan pa lang, deceptive answer po yan. Deception po yan. Bakit po kasi, iba po yung usapan kung sino ang nag-compile ng old at ang new. Bakit po kasi, ang compilation po kasi, ito po yung ano natin Ang compilation po kasi, ito po yung definition. Sige po, nasaan na ba yung ko dito? Yung Antiochos. Sir Richard Bautista, sir, good evening po sa inyo. At sa one of the team po natin, good evening. Okay, ito po yung sinabi. Babasahin ko itong Webster New Dictionary, Modern Disc Edition, page 101 sa word na compile. Ito po yung sinabi. Okay, ito dito. Okay, compile from the Latin word com means together plus pilare to compress. So, ibig sabihin, pag sinasabing compile, to compress together. So, yan po yung tinatawag na meaning ng compile. To gather together an orderly form, to compose of materials from various sources. So, yan po yung tinatawag na compilation. So, ang sources ng Biblia is yung Old and New Testament. So, ang tira, ang qualification, deceptive qualification ni Mr. Fuentes, doon po siya humawak doon sa source. Hindi po Hindi po pwede yun. Bakit po? Kasi ang main topic is tinatawag na whole Bible. Saan po, ano po yung source ng whole Bible? Yan po yung Old and New Testament. So, hindi po issue doon kung sino ang nag-compile ng Old, sino ang nag-compile ng New,
ang point dito, itong tinatawag na mga various sources that refers to the Old and New Testament, kinumpile ito in one book or in one volume. So, ang issue po dyan, yung one volume, hindi po yung tinatawag na sources. Ay na lang. So, dyan pa lang sa qualification ay wala na. Ay talagang merong tinatawag na diferensya kumbaga. Okay, Sir J. Wall, Sir Bernard Goada. Bugok kasi si yung pastor mas lalong bugok naman itong sa biography po. Sir Dave Bars, good evening, good evening. Kay Sir Richard, di ko kasulod sa imo live sa Facebook. Mo ba, Sir? Actually, nagkaano lang po yan eh. Baka problema po siguro si Facebook siguro. Okay, yun. Palang may old. Ay, hindi po eh. Hindi po yung matatawag na Bible po yung Old Testament eh. Hindi po yung matatawag. Kasi according to Philobit's dictionary, nangyari lang po yung word na Biblia na in-apply sa sacred scripture that composed of Old and New Testament mga around 5th century. Before 5th century, wala pa pong kilalang Biblia. Ang mga Kristiyano, yung word na Biblia, wala pa po eh. Itong mga taong ito may mga diferensya. Sir Jones Malaaya, Sir, good evening po sa inyo. Sige, proceed po tayo. Proceed po tayo sa ating reaction. So, ang buong Biblia, Old and New, according to the definition, the Bible is the Old and New. Kaya nga, uunahin natin ang Old Testament, Padre, pagkatapos New Testament. Kaya ang aking pinatutunayan, Old and New Testament. Actually, evading the issue po siya eh. Bakit po? Kasi, pag sinasabing compiled po kasi, ginawang isa po yung Old and New Testament eh. Yan po yung issue. Ano ang kinumpiled? Ang Old and New Testament. Sino ang nag-compile sa Old? Another issue na naman po yan. Another topic na naman po yan. Hindi po yan same issue. Hindi po. Magkaiba po yan. Bakit po? Kasi ang Old Testament, hindi po siya matatawag na Biblia. Same din po sa New Testament, hindi rin po matatawag na Biblia. And the topic, klarong-klaro po yan, the Bible. Hindi po sino ang nag-compile sa Old or ang Roman Catholics ba ang nag-compile sa Old or ang Roman Catholic ba ang nag-compile sa tinatawag na New Testament? Hindi po eh. Mali po. Okay. Sir John Colyamar, Sir Bert Runuel, yes sir, good evening po sa inyo. Sige lang, walang problema po, Sir Ronel. At least in-review po natin. Sir Lito Plaza, good evening. Sir Mark, Jason Amoncio, good evening po sa inyo. Sir Rafi Cabales, walang utang na loob ng mga sulpot protestante, nakikibasa nga lang ng Biblia, gumawa pa ng sektang kaya nga po, Sir. Okay, Sir Coniberte, hindi na sila nagtataka paano nasa libro ng Kristiyano ang Pentateuch, kaya nga po, Sir. Yes, Sir Simon Siona, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Kaya nga po, Sir Simon. Okay, sige, continue natin. Na hindi mo matutulan. Next question. Salamat. Anong hindi matutulan? Remember na siya yung tumututol. Di ba? Parang nawala sa sarili si Mr. Fuentes rito eh. Si Mr. Fuentes ang tumututol concerning na ang Romano Katolikong Iglesia ay siyang nag-compile ng whole Bible. So dito, parang nalito si Mr. Fuentes. Meron pa siyang qualification na deception, pagkatapos nalito pa siya. Bakit po nagdi-deceive po siya? Kasi ang topic about the whole Bible, ang qualification po niya, uunahin natin yung Old and then pagkatapos yung New Testament, hindi po eh. Bakit po? Kasi kung ganyan po yung pag-iisip ng mga sulpot na ito, kung siyempre, Biblia. For example, ito ha. Ito, sige. Biblia. Sino ang nag-compile nito? Sasabihin nila, ang Old Testament. Hindi po eh. Refer po sa one book eh. Hindi po refer sa particular division of book. Ang tinatawag na tanong. So, ang dapat sagot natin, sino ang compile nito? Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ano ang source? Ang source dito ang Old and New Testament. Sino ang nag-compile sa Old Testament before the Roman Catholic Church? Before the Roman Catholic Church, wala pa po silang official list or official canon or official compilation sa Old Testament. Bakit po? Kasi nang na-compile ito, mayroong tinatawag na compilation yung mga Hudyo, mga around 90 AD sa Council of Hamnia, nandiyan na po yung Iglesia Katolika.
Lalo na yung lalo na yung tinatawag na New Testament. Nandiyan yung Iglesia Katolika. Eh, bakit po kasi yung New Testament document yan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Yan po yung yan po yung tinatawag na sagot eh. Sige, continue po natin. Mga sir, hindi ko na po mabasa po lahat mga sir ha. Pasensya na po, Sir Manuel Cardente, Sir Marlon Makatbang. Ano raw, pakitakil yung pagkamatay daw niya. Sige po, actually, gusto ko pong gusto ko pong iisa-isahin po ito eh. And papasok po tayo diyan yung pagkamatay ni Pope Damaso. Siguro baka bukas kasi bukas si ano na naman, si Mr. Prentice na naman yung magtatanong. Okay, sige. Proceed po natin ha. Okay, sige po. Sang-ayon ka ba nga sa Bible scholar na Baptist, sabi niya, ang nag-coin sa term Old Testament, By the way, si Bishop. excuse. Protocol, we request the speaker to please stand. Proceed with question number 2. Alright, Protocol on debate. Sorry. Sa kapatid na Arian, sang-ayon ka ba sa Baptist Bible scholar na si Martin MacDonald na ang nag-coin sa term Old Testament si Bishop Melito of Sardes? Yes or no? Yes, ang So dito gumamit si Father Darwin ng authority from the Baptist Bible scholar. So kung i-deny po ito ni Mr. Fuentes, nakakakumit po siya ng tinatawag na fallacy of suppressing the facts. Kung i-deny po niya ito. Kung tatanggapin po niya ito, ang mangyayari po diyan is talagang madedisgrasya po siya sa tinatawag na argumento po niya kung tatanggapin po niya. So tingnan po natin. Sir Jomar Garcia, Sir, good evening po sa inyo. Sir Jeps Bayona, good evening po. Sir Ray Ramos Jr. Sige po sir, baka bukas. Itakil natin yan by tomorrow. Kasi po ito series po ito para hindi po maging sasabihin nila, pinutol yan ni Mr. Seno. Hindi. Gusto ko pong i-series po ito Sige po, sige. Okay, continue natin ha. ayon po ako na siya ang nag-coin. Again, So sinasang-ayunan ni Mr. Fuentes yung Baptist Bible scholar or yung Baptist Bible scholar na nagsasabi na ang nag-coin, ibig po sabihin nag-coin, nag-invent, kumbaga. Ano bang ibig sabihin ng coin? Baka sasabihin naman po nila na na gumagawa po ako ng coined. Tika po muna ha. Coined meaning. Okay? So dito, invent or tinatawag na devise a new word or phrase. So yan po yung meaning Yan po yung meaning. So, tinanggap ni Mr. Fuentes na si Bishop Melito of Sardis, siya po yung tinatawag na nag-coin. Dito pa lang, ang process ng compilation nag-umpisa na So, tinatanggap niya na si Bishop Melito, magiging part po siya sa tinatawag na compilation. Bakit po kasi? Gradual po kasi yung compilation Hindi po parang sumulpot lang sa isang iglap sa ating mga mata, sumulpot lang yung Old at saka New Testament. Gradual po yan Gradual. So, unti-unti po. So, first, kinoin po, ito, tatawagin itong Old Testament. Kasi, before Christian era, before sa Panginoong Jesucristo, hindi po Old Testament yung tawag sa tinatawag na yung 46 books sa tinatawag natin yung Old Testament na yun. Hindi po Old Testament yung tawag Ang tawag po niyan, Hebrew Scripture or the Jewish Scripture. Naging Old Testament lang po yan nang sinabi yan ng Iglesia Katolika. Particularly, unang gumamit dyan si Bishop Melito of Sardis, yung kinote ni Father Darwin Gitgano. So yan po yung pagkaklaro po natin dyan. So ibig sabihin, tinanggap ni Mr. Fuentes. Tinanggap niya na, okay, walang problem nag-coin. Pero nasa isip niya, hindi kasi ang gusto kong mabasa compiled, it is a fallacy of silence. Again, it is a fallacy of silence. Bakit po? Kasi issue po yan Hindi po pwede na ang babasahin sa dokumento, hindi po pwede yung topic ang basahin sa dokumento, hindi po. Yung mga words na nasa proposition, hindi po. Yung mga words, yung mga terms na nasa proposition, dapat itakil yun doon sa panahon sa debate. Yan po yung punto ni Mr. Yan po yung punto ni Mr. tinatawag na
yan po yung punto ni Mr. Fuentes. Gusto po niya mabasa letra for letra yung word na compile. Ay hindi po nag-coin na nga eh. Ibig po sabihin, in-invent na. So part po yan ng compilation. Bakit po? Kasi again, yung compilation, ito po yung definition eh. Okay, 101. Again ha, titignan natin ha. Para mapasok po yung word na compilation, mapasok po yung word na coin doon sa compilation. Okay, tingnan natin ha. Compile. Ibig sabihin, to gather together in an orderly form. To compose a book of materials from various sources. So ito, pag sinasabing coin po kasi, yung sinabi ko po kanina, yung definition na invent or devise. So dito, yung word na term na Old Testament unang ginamit. Then pagkatapos klinaro na itong tinatawag na Old Testament, yung pinaniniwalaan ng una mga Kristiyano. So nag-umpisa na po yung collection kung baga. Bakit po kasi sa 4th and 5th century, yan po yung basis ng Iglesia Katolika na ginamit na ng mga Kristiyano. Yan po di ba? Yan po yung rason So kaya nga ginamit ni Father Darwin yung word na tinatawag na word ng Bible Baptist yung Baptist Bible scholar na si Bishop Milito ang nag-coin ng Old Testament. So dito pa lang kung tatanggapin niya ito, ay mangyayari po dyan, disgrasya po siya sa kanyang argumento. So, tinanggap. So, ibig sabihin, disgrasya po siya sa kanyang argumento. Yung tinatawag na qualification po niya, wala pong silbi yun. Walang silbi yun. Yung sinasabi, Old Testament, dapat kayo ang una, hindi yun yung topic Hindi yun yung topic. Sige, continue natin. Ang nag-coin, nagpangalan, hindi po kasali or hindi po katulad sa nag-compile. Ang tema po Diyan pa lang deception na po ito It is a fallacy of suppressing the facts. Fallacy of suppressing the facts po yan Bakit po? Kasi ang word na compilation, hindi lang po simpleng magsasabi ka na, sige ha, dapat mabasa natin letra per letra ng compilation. Yung yung process ng compilation, nandyan na, binasa na. Itong mga taong ito. Hay na lang. Sige po, continue po natin. compile, hindi po coin. Next question. Sunod na So dito, again nakakomit po dito si Mr. Fuentes ng fallacy of suppressing the facts and also yung tinatawag na fallacy of silence. Bakit po? Kasi hindi po gusto po niyang mabasa letra por letra. Hindi po yan Hindi pag magdedebate po kasi, yung mga terminong pinag-uusapan dyan, yan yung pagdidebatihan ninyo. Hindi yung ipapabasa mo yung topic sa mga ebidensya. Hindi Hindi yan pwede. Sige, proceed po tayo. tanong. Protestante ba siya o hindi? Yes or no? Dito ha. So ang question, ang first question or second question rather. Ang second question about kay Bishop Militos. Then ang follow-up question, itong question na ito, Katoliko ba si Bishop Militos o hindi? So dito parang nalito si kasi sa pag-iisip po niya na grabe gusto po niyang magdumepensa ng sangkatutak na depensa. Ay, bakit humina yung signal natin? Tingnan po natin Humina yung signal po natin Okay, so gusto po niyang dumepensa ng sangkatutak na depensa. Nag-iisip po siya ng marami. So dito parang nablangko si Mr. Fuentes. Bakit po? Kasi ang issue yung about pag-coin sa Old Testament na kinoin po ito ni Bishop Milito. So ang question ni Father Darwin, ito bang si Bishop Milito? Katoliko ba siya o protestante? So anong sagot ni Mr. Fuentes? Protestante. Okay? Protestante po siya. Kaya nga, sabi nalito si Mr. Fuentes rito. Sige po. yes, walang problemang coin. The topic is compile. Bakit katatakbo sa coin? Mr. Moderator, hindi niya sinagot yung tanong ko. Sabi ko po Okay. yes. Sabi ko po yes. Protestante By the way- siya? Yes. Si Militos? Bishop Militos? Protestante? Hindi mo nalagyan ng rephrase. Ah, Rephrase. Kaya kapatid, Kaya, makinig ka. hindi mo so dito makita po natin na nalilito. So, di ba? So, yan yung sasabihin po nila na talo. Ay, hindi po
nalito po rito, nalito po si Mr. Fuentes about kay Bishop Militos. Yan, nalito po siya. Nalito po siya kasi grabe yung parang pressure po siya eh. Pressure na pressure po siya. Paano po niya sasagutin yun? Pressure na pressure po siya. So, ang nangyari ngayon, hindi na siya makapag-isip ng tama. So, kahit ano-ano na lang yung mga sinasalita po niya para depensahan po yung stand po niya. Pero ayun, nagdedisgrasya po siya. Okay. Sige, continue po natin. Nalagyan ng Bishop Militos. Akala ko yung nagsabi si Baptist pa. Sige, sige. Atik. So, ito, wala ito. So, ibig sabihin na ano po siya? Na nalito po siya or tinatawag na parang ano ba ito? Parang nagiging ano po siya? Nagiging parang feeling po niya na naging dihado po siya dito. Sige, continue po natin. So, ang tanong ko ay si Bishop Militos. Ayun. No. Okay. Ang nagsabi nito, ang Bible scholar na kasama mo. Okay? Si Bishop Militos ba protestante? Yes or no? Ayan. No, hindi po. Dahil Ayun. So dito sabi niya, no, si Bishop Militos ay hindi daw po tinatawag na Romano Katoliko. Magbasa ka naman ng kasaysayan, Mr. Fuentes. Nahihiya. Actually, nakakahiya po yung mga argumento po niya eh. Nakakahiya. Bakit po? Bishop Milito? Bishop Milito, Saint Milito, Bishop of Sardis? Obispo ng Sardis? Isang Romano Katoliko yun. Magbasa ka ng kasaysayan. Di ba? Ayun. Kaya, ano mo siyang, maulagi. Sige, continue po natin. dahil po hindi rin po siya Romano Katoliko. Ngayon, eto po. Ayun, dito meron ng instruction si Father Darwin sa kanyang support team na okay, i-provide na yung ebidensya concerning Bishop Milito. Sabi kasi ni Mr. Fuentes na hindi yan Romano Katoliko. Pero nakita ni Mr. Fuentes na parang merong ebidensyang kukunin si tinatawag na si Father Darwin. So dito parang ano pa, kung sa pa niluag ba? Kumbaga parang yung tornilyo po niya parang nilus po niya kumbaga. Okay, sige, continue natin. Kahit na Romano Katoliko pa yan. Kahit So, di ba? So, ang question, yes or no, ang sagot ni Mr. Fuentes, or. so, dito, again, nalilito po siya eh. Nataranta si Mr. Fuentes. Siya na nga yung sumasagot Nataranta si Mr. Fuentes dito. Nataranta po siya. Sabi niya, hindi yan Romano Katoliko. Pero kung Romano Katoliko man siya, so ibig sabihin, hanging po siya sa information na yan. Hindi po niya alam concerning sa persona nagbanggit, concerning sa Old Testament, Kristiyanong nagbanggit, concerning sa scripture ng mga Hudyo na tinatawag ng Kristiyanong yan, si Bishop Militos, na Old Testament. Di ba? So hindi alam ni Mr. Fuentes, kaya nga po sumasagot po siya ng dalawang sagot. Instead of magsasagot po siya ng yes or no, doon po siya sumagot ng or. Ay, na lang. Sige. Kaya nga po, kumambyo po eh. Kumambyo. Sige, tingnan po natin. Romano Katoliko again. Ay, lagi mo saba. Silence. Di lagi mo kapuntos. Dito, paano naman sasabihin po niya, hindi ka nakakapuntos nga, first nga, yung interpellation na siya po yung nagtatanong, walang puntos eh. Meron pang violation. Ngayon, another na naman wala talagang puntos. Yung mga tanong ni Father Darwin pasok na pasok eh. Sige, continue natin. Yung saba. Warning number 2. Saba kayo. Palihog, it's warning number 2. Yes. Palihog, atong respetuhan ang mga debaters. Ang Baptist, wag yun lang. If you want to shout, replace our debater. Come here. Oh, ikaw. And please respect para mahimong hapsay among debate. Proceed, suspend the time.
Timekeeper? Sunod na tanong. Hindi pa. Okay, wala Sagot pa ako. matubag. Napakoy. Proceed with the answer. Resume. Yes, 28 seconds pa ko. Kahit na ipagpalagay natin nga na Romano Catholic, again, coin po, nag-coin ng Old Testament. So dito, hindi siya sumasagot po ng tama eh. Hindi po siya sumasagot ng tama rito. Bakit po? Kasi ang question, answerable by yes or no. Wala pong or po dyan. And at the same time, kung sasabihin po niya na, sige, granting Romano Katoliko si Mr. Eusebius. So, ibig sabihin, hindi niya alam yung background ni Eusebius. Hindi niya alam yung background ni Eusebius. Ni Eusebius, ni Militos rather. Hindi niya alam eh. Sige, continue po natin. Hindi naman nag-compile eh. Nabasa mo ba compile? Diyan wala. Ayun, it is a fallacy of silence. Yun. So, ang ginagawa ni Mr. Fuentes, kasi hindi nabasa yung word na compile, so ang sinasabi niya, hindi, coin lang yung nakalagay eh. Ang ano natin about the compilation eh. Hindi niya alam na yung pag-coin ni Bishop Militos, process of compilation po yun. Yan po yung kung sa ano pa, yan po yung tinatawag na nursery level ng compilation ng banal na kasulatan kasi ang actual compilation mga around 4th to 5th century. Yung kinote ni Father Darwin, yan po yung basis ng compilation. Itong mga taong ito, may mga diferensya. Sige, continue po natin. Coin the Old Testament, kahit ngalanan po man ng Old o New, may Bible na na-compile before you. Next. Wrong, mali. It is a fallacy of suppressing the facts. Fallacy of suppressing the facts po yan. Bakit po? Kasi wala pang Biblia. Wala pang Biblia before the Roman Catholic Church existed. Wala pa eh. Wala pa. Patakara nagyawit ni. Matagal nagyawit. Bakit po? Kasi ang Biblia, sige, babasahin po natin ng itong How We Got Our Bible by Dr. Ralph Earl. Babasahin po natin mga sir ha. Para mas klaro po yung ano eh. Hindi. Yung, saan na ba yun? Tika po muna ha. Binasa ko yun kanina eh. Okay, hindi. Itong Philobits pala. Bible Dictionary. Ito po ha. Okay, sige. Babasahin po natin mga sir at saka mga ma'am. Tingnan po natin ha. Okay, dito ha. Sa page 93, Philobits Bible Dictionary, sa page 93, sinabi rito, but the application of the word Bible to the collected books of the Old and New Testaments is not to be traced farther back than the 5th century of our era. So, ibig sabihin, yung sinasabi po niyang may Bible na, ay kinukontra po niya yung mga barkada po niya mga protestante. Kinukontra po niya. Diba? Kinukontra po niya yung kinukontra po niya yung tinatawag na mga ebidensya, yung mga facts. And the New Book of Knowledge, Volume 16, the earliest written record of the Roman Catholic Church is the New Testament. Kinukontra po niya. Gumagawa po siya ng sarili po niyang story. Diba? Instead of history, gumagawa po siya ng sarili po niyang story. So dito, nakakomit po siya ng fallacy of suppressing the facts. Another violation. Yung sinasabi niya, I coined, walang word yan doon ng compilation. It is a fallacy of silence. Bakit po? Kasi topic po kasi ninyo about the compilation. Then pagkatapos ang argument about the gradual or development before the actual compilation of the Old and New Testament. Yan po eh. Sige, continue po natin. Question. Sige, Sunod na continue tanong, natin. kapatid. Dahil, ano ba? Protestante ba siya o Roman Catholic? Okay, sabi ko nga, Yan. hindi protestante, no. Yan, dito, nagkaano po siya, nagkabulol-bulol po dito si Mr. Fuentes. Bakit po? Kasi parang nakikita po niya na talagang iipitin po siya. So, ito ba yung pinagmamalaki po ninyong nanalo kayo sa debate? Di ba kayo nahihiya? Nagkabulol-bulol eh. Nagkabulol-bulol. Sige. Hindi rin Roman Catholic. Okay? Pero kahit Roman Catholic nga, Di ba? out of topic kasi nga siya raw nag-Cohen.
hindi po siya nag-compile. Remember the topic, compile, hindi Cohen. Next question. Sunod Okay, na tanong, so, yun. gusto mo ng kumpay. Dito po ha. So dito compile, hindi daw po coined. So ang punto po dito is gumagamit po siya ng argumento na gusto po niyang ipabasa yung mga terms sa topics nila, sa topic nila doon sa mga ebidensyang nilalatag ni Father Darwin. Again ha, it is a fallacy of silence. It is a fallacy of silence. Bakit po? For example, yung murder. Ano ang document, for example, ano yung tinatawag na document ng gagamitin ng isang abogado patungo doon sa korte? For example, the medical certificate or the postmortem certificate na ginagawa ng mga doktor. May nakasulat pa doon na murder? Hindi. Kinaro doon kung ano ang nangyari. Ano ang nangyari? Bakit namatay ang taong ito? Bakit ganito ganyan? Walang nilagay doon na murder. So ibig sabihin, hindi po yung tatanggapin ng korte dahil wala nakalagay doon na murder? Hindi. In-establish nga yung facts In-establish nga yung facts para makapunta or mali doon sa conclusion na ang Simbahang Katolika Apostolika Romana ay siyang nag-compile ng buong Biblia. Yan po yung punto diyan eh. Yan po yung punto po diyan. Sige, continue po natin mga sir. Pasensya na po mga sir ha. Hindi ko po mabasa lahat yung mga comments eh. Ma'am Carmencita Alvilino, Sir Rapiti Marshall, Sir Antic Sanchez, Sir Johnny Dacer, Sir Carlos Ortiliano, good evening, Sir Jeps Bayona. Kaya nga po kalma ra kayo kung sir mo lagi. Okay. Sige, continue po natin mga sir ha. Continue natin. Sige po. Basahin natin. Sinong unang obispo? Yun, dito. So ang hinahanap ni Mr. Fuentes is yung word na compile. Okay. So walang punto si Mr. Fuentes rito kasi nag-i-evade po siya sa issue and at the same time nakakommit po siya ng violation sa lohika. And at the same time, ayun, hindi po niya nasagot ng tama yung tanong. So sa puntos po rito, zero pa rin po si Zero pa rin po si Mr. Fuentes. Sige, continue natin. Na nag-compile base sa history. Sino? Alam mo? Hindi. Yes or no? Kaya lang pakilinaw. Compile sa Bible. The whole Bible. So dito, parang ano po siya parang nanlalamig po siya kumbaga. Bakit po kasi hindi na niya alam yung hindi na niya alam yung punto ng kalaban po niya bakit po? Kasi basta ang tao po kasi pag pressure na parang po yan parang wala na po yan sa sarili kumbaga So kung sa bangag na ba kumbaga, bangag na. Sige, continue po natin yung Base sa history. Sinong obispo? Okay. Okay. Mr. Moderator, objection. The question is loaded question. Hindi po yung loaded question. Hindi po yung loaded question. Hindi po yung loaded question. Ano po yung meaning ng loaded question? Sige daw po, titingnan po natin ha. Kasi gumagamit po ito ng sabi pa niya, loaded question fallacy. Okay. So, a loaded question fallacy are a type of logical fallacy, a faulty course of reasoning. Hindi naman yung faulty course of reasoning Logical po yun. Bakit po? Kasi yan po yung basis Yan po yung basis sa pag-establish ng facts concerning the arguments, concerning sa proposition na pinagtitibay ng affirmative side. In the case of the question, the interrogator's logic is flawed when he or she poses a question that is grounded. Hindi naman po grounded yung tanong in something that is speculative at best or patently untrue. Hindi po yung patently untrue bakit po? Kasi hindi pa nga establish yung pagkontra po niya doon sa proposition or sa inaffirm ni Father Darwin na topic na ang whole Bible kinumpiled ng Roman Catholic Church. So how come naging loaded question yun? Ay, talagang itong taong ito. Ay, nalang. Ay, nalang. Sige, tingnan po natin. It is loaded question because ang pangutana sino. So I have to answer kinsa which is walang obispo na nag-compile sa Old Testament. Yan yung claim po niya. Wala nga siyang ebidensyang inilatag kung sino. Before ka magsasabi na ay wala nga hindi nga obispo yung nag-compile, sino?
from the very beginning of the question and answer, this second part of the question and answer, wala po siyang nailatag na persona. Kung hindi obispo ng Iglesia Katolika, sino? Wala po eh. So paano na-establish po yung accusation po niya sa affirmative side na loaded question? Or it is a fallacy of loaded question? Hindi po eh. Hindi po niya ma-establish yan eh. Sige, continue po natin ha. Continue po natin. Okay. And I cannot answer a loaded policy question. Sunod na You tanaw. You may Ano, loaded policy question? ay na lang, paano kaya nga kung ako nagkaharap po nito, talagang correction matatanggap po niya sa akin. Paano nangyari yung loaded question, loaded fallacy question? Hindi nga niya ma-establish yung pagkontra po niya doon sa pagkontra po niya doon sa standard affirmative side eh. Hindi nga niya mabigay yung exact person na nag-establish ng nag-establish ng banal na kasulatan or yung Biblia. Wala po eh. Wala po. Sige, continue po natin. enjoy the constitutional provision to remain silent. And you may have to rebut it during your rebuttal period. Okay. You may answer, you may not answer if you cannot answer. Yes. And so, proceed with question number 4. So, sa ano pa yon, sa Tagalog pa yon, na pwede kang sumagot, pwede kang hindi sumagot sa bagay na hindi ka magkasagot. Ay na lang. Sige. Continue natin. Sunod, pangutana dito sa The Testament, sabi dito, Bishop Eusebius of Caesarea, the man who first compiled this list, who is considered early history of Christianity. Bishop Eusebius also provides the next chapter of the history of the Bible. It is the writings of Bishop Eusebius that provide the first complete Question? surviving list of what precisely the Christian Bible should contain. Nabasa ko na nag-compile si Bishop Eusebius base sa history, sang-ayon ka ba nito? Yes or no? Hindi Ayun, dito, factual po yung evidence na ginamit. According sa history. Factual, meron na pong dokumento. So paano po i-alibay ito ni Mr. Fuentes? po, dahil malinaw po ang binasa ko eh. Si Bishop Eusebius, wala pa siya, may Old Testament na. It is a fallacy of suppressing the facts. It is a fallacy of suppressing the facts. History yan eh. And pangalawa, ang compilation again, compilation. Saan ba yun? Sabi niya, ang alibay niya, hindi. Wala pa si Bishop Eusebius. Nandyan na yung New Testament. Kaya nga compiled nga yung tawag eh. Diba? Ano ba yung compilation? Ay, talagang ito. Wala ko ang nakaharap itong taong ito. Sigurado po ito. Mangangamuti po ito. Mangangamuti po ito. Ito tignan natin na compile. To gather together in an orderly form to compose a book or of materials from various sources. Yan po yung word na compilation. Normal po na nandyan na po yung New Testament before Eusebius, bakit po kasi siya nga yung unang tinatawag na nag-compile ng Old and New Testament before the approval of the Synod of Hippo and Carthago. Ay, no lang itong ito alibay ito eh. Klarong alibay po ito. So, ibig pong sabihin talagang so, tayo mga Katoliko, pag alam po natin kasi yung history, ang mangyari po dyan, mangangamuti po itong mga sulpot na ito. Bakit po? Kasi, grabing deception yung ginagawa po niya. Grabing deception. Kaya nga compiled, di ba? Kasi yung mga books existed na before the person who compiled that documents. Nandiyan na po yung mga sources. Siya po yung nag-edit. Ibig sabihin nag-edit, ito, tanggapin natin ito, pwede hindi. Pwedeng tanggapin, pwedeng hindi. Iyan po yung Yan po yung tinatawag na puntos po diyan eh. So, sa correct reasoning, itong taong ito, kasama itong mga minions na nandito na
Fallacious arguments yung mga ginagamit eh. Eh bakit pa? Kasi hindi ito mananalo pag hindi gagamit ng deception. Yun. Okay, sige, proceed po natin ito. Sige, continue po natin. Meron na. May Septuagint na bago pa ni Jesus Christ. Eh bakit hindi Septuagint yung sinusunod ninyo? Bakit doon kayo sumusunod sa sa Palestinian canon? Di ba? Yung mga taong ito may mga diferensya kumbaga. O sige nga po, itong mga nagmamarunong sa comment section, pasok nga po kayo. Para at least maliwanagan po kami. Kung mali po ako, din itindig po ninyo na mali po ako. Nandyan po yung link. Pasok po kayo mga sir. Sige po. Okay. Nandyan po ha. Sige, continue po natin. So bakit mo ako tatanungin yan? Actually, ang daming preferences ko, wala po dito nagsabi si Bishop Eusebius nag-compile ng buong Biblia, wala. Ay hindi po, it is a fallacy of suppressing the facts. Bakit po? Kasi ikaw lang ba ang merong tinatawag na ebidensya? Yan lang ba ang only evidence? O yan lang ba yung ebidensya concerning about the compilation of the Bible, yung mga dokumentong hinahawakan mo? Hindi! Suppressing the facts po yan. It is a fallacy of suppressing the facts. Fallacious po yan eh. Deceptive argument po yan. Minimislead po niya yung mga nakikinig eh. At pinapaniwala po niya sa bagay na kasinungalingan yung mga kapareha po niya. Ay, na lang. Sige, continue po natin. Ako, Sabi mo kanina, kapatid, hindi na pa ako wala... tapos. Okay, hindi pa ako tapos. 1 minute. I have 1 Excited. minute. So, ibig sabihin po, kailangan ang tema mo, yung Old and New Testament dapat kayo nag-compile o si Eusebius. Ay, wrong. So dito, another deceptive answer. Bakit po kasi ang topic, hindi po kung sino ang nag-compile ng Old and New Testament. Ang topic, sino ang nag-compile ng whole Bible that composed of Old and New Testament. Ibang usapan po kasi yung origin ng Ibang usapan po kasi yung origin ng tinatawag na Old Testament and New Testament eh. Ang point po dyan na yung Old and New Testament kinumpile ng Iglesia Katolika, ginawang isang Biblia. Yan po yung punto doon. Ay na lang. Actually, natatawa ako sa mga comments ng mga nandito eh. Policy raw. Ay na lang. Natatawa po ako sa mga nandito na mga minions eh. Okay, sige. Sige. Ganun po ba Sir Jeps Bayona? Sige, pumasok po sila. Nandyan na po yung link. Kung gusto po nilang i-correct po yung statement ko rito, then pasok po kayo. Tingnan natin and also itatakil natin yung logical presentation concerning sa standard presentation of debate kumbaga. Para makita natin yung kung sino ba talaga yung tinatawag na totoo, kumbaga. Ayun, sabihan niyo po sila. I-challenge po nila ako. Dito kino-correct ko lang. Reaction nga yung reaction nga yung topic natin, post-debate reaction. Yan po yung topic. Huwag po kayong magalit. Nagagalit kayo kasi tinatanggalan ko na kayo ng maskara. Yan, sige. Continue po natin. Hindi eh. So, palpak po ang tema. Next question. Sabi mo kanina, walang nag-compile. Pero nabasa ko ngayon, Bishop Eusebius of Caesarea, the man who first compiled this list, who is considerable figure in the early history of the Christianity. Bishop Eusebius also provides the next chapter in the history of the Bible. Sabi mo kanina, walang nag-compile. Pero ngayon, nabasa ko na Bishop Eusebius, the first man who compiles the Bible. Sang-ayon ka ba nito? The whole Bible. Okay, hindi ho ako sang-ayon. Okay. Kung So, hindi po na sang-ayon, so ibig sabihin, it is a fallacy of suppressing the facts. Another deception na naman yan. Ha?
Fallacy of suppressing the facts po yan. Bakit po kasi yung dokumentong kinote, history po yun eh. So, ibig sabihin, generally accepted truth po yun. Or secular truth po yun, kumbaga. Huwag ka na lang mag-aral kung hindi mo yung tatanggapin. Di ba? Huwag ka na lang mag-aral kung hindi mo yung tatanggapin. Kaya nga po, Sir Franklin eh. Okay, sige, continue natin. Sasang-ayunan ko yan, Padre. Maniniguro ako na maproblema ka dahil ang turo mo ang nag-compile ng Bible si Damasus, ngayon si Eusebius na. Sino ba? Okay, so yun, evading the issue. Evading the issue. Klaro po yung tanong eh. Dapat i-reserve po niya yung argumento na yan. Hindi po yan yung panahon na isasagot po niya sa tanong na klarong-klaro. Sumasang-ayon ka ba nito o hindi? Yan po yung tanong eh. Bakit mo problema pa siya parang sasabihin niya na, sige, isasabi ko ito kapag pag ipagpapatuloy mo yung mga argumento na yan kasi naiipit na ako eh. Yan po yung, ito po yung pinagmamalaki po ninyong nanalo kayo? Ay talagang nakakahiya po ang ganyan. Nakakahiya po. At talagang kung ako yung member ni Pastor Fuentes, talagang tatabunan ko yung mukha ko kasi nakakahiya po yan eh. Nakakahiya po. Yung mga professionals na member ni Pastor Fuentes talagang kung ako yung member po niya, talagang aalis po ako sa sektang ito. Bakit po kasi in general po dami po niyang nakomit ang logical fallacy. At the same time, meron pang rhetorical fallacy. Ay, nalang. Nakakahiya talaga eh. Sige, continue po natin. Talaga. Kaya nga, ko na lang yan para at least hindi ka masyadong maipit mamaya. Sunod na tanong. Ito yung tinatawag na defense mechanism, kumbaga. I-yes ko na lang para hindi ka ipit na kasi siya eh. Ipit na po kasi siya eh. Sige, continue natin. Sasagutin natin yan mamaya. Sunod na tanong, ito ba si Bishop Eusebius, protestante? Yes or no? Hindi protestante. Hindi protestante. Hindi rin po yan Romano Katoliko, I believe. Dito, hindi yan protestante, hindi yan Romano Katoliko, I believe. So, ibig sabihin, paniniwala lang niya, hindi yung sa ebidensya. So, ibig sabihin, sa makatwid pala, yung argumento ni Mr. Fuentes, story. Chismis. Yung argumento ni Mr. Fuentes, paniniwala lang pala niya yun. Hindi pala yun na nakasulat sa tinatawag na ebidensya. Di ba? Ay, nalang pareho po ito sa mga argumento ni Mr. Si James, yung nakaharap po na debatista din po nila. Puro lang drawing. Wala po sa reality. Ay, nalang. Sige. Then pagkatapos, ang history nagsasabi, before the first 1,000 years, there is only one Catholic Church existed na tinatawag na Kristiyano. Pagkatapos sasabihin mo hindi Romano Katoliko, talagang bangag na bangag po tayo kung ganyan po yung ganyan po yung argumento po natin. Ay nalang. Madala dyan ko buing. Diba? Para safe siya. Hindi yan Romano Katoliko. May kasabihan po mga sir, mga ma'am, na general denial is tantamount of admission of guilt. Kung hindi yan Romano Katoliko, ano yan? Anong religion po nila? Baptist? Hindi. Anong religion po nila? Seventh-day Adventist? Nakakahiya po yan. Talagang tatabunan ko yung mukha ko basta kung ganyan po yung klaseng argumento. Talagang nakakatawa. Sige, ito yung pinagmamalaki po yung panalo kayo. Nakakahiya po eh. Sige po, continue natin. Okay? At ang atin po ngayong patutunayan yung pag-compile ng Old and New Testament. Kung paninindi. Actually, hindi po yung compile of Old and New Testament. Hindi po eh. Whole Bible. Ibig sabihin, ang subject, single book. Ito single book. Iisang libro. Magiging dalawang subject na po yan kung magtatakil pa kayo kung sino ang nag-compile ng Old at saka New Testament. Double subject na yan, kumbaga.
Taong ito may diferensya. Itong mga minions na nandito, mga sir at saka mga sir at saka mga ma'am na nagko-comment. Actually hindi po ako nagkikipagdebate po doon. Eh dito, talagang sinasabi ko yung katotohanan na magiging bangag ang argumento kung susundin natin yung argumento ni Mr. Fuentes. Di ba? Okay, sige, sige. Nandiyan na po si Mr. Fuentes. Pasok po kayo, sir. Pasok po kayo. Pasok po kayo. Sige po. Okay. Sige po. Nandyan po yung si Mr. Fuentes. At least i-rebut po ninyo yung tinatawag na yung argumento ko po. Aha. Okay. Sige, i-rebut po ninyo. Aha. Tika po muna. Sige po. Nandyan na po si Mr. Fuentes. Pasok po kayo. Tingnan po natin. Okay. Sige. Pasok po kayo. So, dito pa lang bangag na eh. Bangag na. Sige, continue natin. Tigan mo yan si Eusebius. Again, mapoproblema ka mamaya. Tatanungin kita sa video mo. Evading the issue. Evading the issue po ito. Bakit po? Kasi labanan ng dokumento po ito eh. Hindi po yan labanan ng stand ng isang tinatawag na hindi po yan labanan ng stand ng isang tao na nakikipagdebate. Labanan po ito ng dokumento eh. Labanan po yan ng dokumento. So dito dapat sagutin po niya direkta yung tanong ni Father Darwin. Pero bakit hindi niya sinasagutan direkta? Kasi ang argumento wala na eh. Sige po. Next Continue natin. question. Sunod na tanong, kapatid. Nandito na naman yung aklat ng Bible scholar na The Moody Handbook of Theology, si Dr. Sloan. Dr. Inns. Sabi niya, meron ng partial compilation sa Old and New Testament. Sabi dito, Ano raw? No need na, wala po kayong alam sa gerunds at formal debate. Pag sure ay, yung gerunds ninyo na tinatawag na term, ginagawa ninyong proper name. Ay! Naaawa ko sa mga no need kasi alam mong alam mong madidisgrasya kay. Yan, nandiyan na po si Mr. Fuentes pero hindi po pumapasok. Bakit po? Kasi alam po niya madidisgrasya po siya. Tingnan nyo, yung gerundial noun, ginagawa nilang yung word ako na Baptist, it is a noun po yan, pero gerundial noun. Sinabi nila. So, magagamit po ba as proper name yung gerundial noun? Hindi po eh. Hindi po. Ay na lang itong mga taong ito may mga diferensya. Sige. Kaya nga nagre-review eh. Hindi po. Meron po akong mga ebidensya, hindi po kagaya po sa inyo, Mr. Fuentes, na nagngak-ngak, pagkatapos yung mga ebidensyang binabasa, hindi pa binabasa ng tama. Sige, continue natin. sabi dito, the New Testament canon, when Saint Athanasius wrote in AD 367. Sang-ayon ka ba na si Saint Athanasius ang nag-coin din sa term, nag-compile sa 27 New Testament? Sang-ayon ka? Hindi ho. Yes or no? Hindi. Hindi. Dahil si Athanasius po, siya po ang siya po ay may Yon, nagkakaano po siya, nagkabulol-bulol po siya dito. Di ba? Nagkakabulol-bulol po siya dito. Bakit po kasi stand po kasi niya, dapat unahin natin yung Old at saka New Testament. Pagkatapos ng itinanong na sa kanya yung New Testament, hindi na siya makasagutang tama. So, ibig sabihin, again, nakakomita po siya ng fallacy of suppressing the facts. Di ba argumento niya, dapat unahin natin yung Old Testament, unahin natin yung New Testament. Ngayon, tinanong po sa kanya yung New Testament concerning St. Athanasius. Even yung itong mga ebidensya po nilang even nga itong the IVP, Introduction to the Bible, admitido po sila na si St. Athanasius, siya po yung pinakaunang nagbanggit and at the same time, pinakaunang nag-identify. Pag sinasabi nag-identify, collection, that is a part of the word compilation, sa 27 books of the New Testament. So dito, hindi po niya, sabi niya, hindi yan. Puro alibay eh. Alibay po ito puro eh. lista. Sige. Meron po siyang lista. Pero Anong lista?
Lista. Sino po ba ang magbibigyan ng lista? Kayo. Sulpot nga yung sekta ninyo eh. Di ba? Sulpot nga yung sekta ninyo eh. Kayo magbibigyan ng lista. Sino paniniwalaan namin? Kayo? Oh, nang naglista si Saint Athanasius, before Saint Athanasius, meron na bang binanggit ang mga apostol noon? According sa banal na kasulatan na 27 books rin yung New Testament kasi sinasabi niyo na compile na. Sige nga. Sagutin niyo nga ako. Sabi niyo na-compile na daw. Oh, sige, nandiyan na po si Mr. Fuentes. Sabi niyo na-compile na yung New Testament before ang Roman Catholic Church. E tanong, anong talata po yan sa Biblia? Kapitulo at bersikulo na binanggit ng mga apostol na ang bagong tipan, 27 ang aklat. Sige nga po. Ay, nalang. Wala na eh. Hindi yan papasok. Takot yan eh. Sige, continue natin. Again, bago po si Athanasius may Old Testament. Pero kung Evading the issue. Evading the issue po yan eh. Hindi po argumento po dyan yung existence ng Old and New Testament. Evading the issue po ito eh. Hindi po topic doon kung paano nag-exist ang Old and New Testament. Hindi po yun yung topic. Ang topic, yung tinatawag na compilation of the whole Bible. Yan yung topic ninyo. Bakit katatakbo doon sa existence? Kaya nga 'di ba ang definition ng tinatawag na compilation. Basahin natin. Baka hindi nakakaintindi nito si Mr. Fuentes eh. Sige, basahin po natin mga sir ha. Okay, compilation again ha. Paulit-ulit ko na itong binabasa eh. Okay, compilation. Sana ba 'yun? Okay, compilation. Okay, nawala. 102. Ayun. Compile. Okay, sabi dito. To gather together in an orderly form, to compose of materials from various sources. Yung Old and New Testament, yan po yung sources po niya para gagawin po niyang Biblia. Ang topic ninyo, Biblia, hindi yung sources. Ay, nalang. Kung ang kadibati po nila talagang lalabas po yung mata po nito. Di ba? Oh, ang topic is about was about the compilation of the Bible, not the existence, the origin of the Old and New Testament. Ibang topic 'yan eh. Ibang topic 'yan eh. Ibang topic 'yan. Okay, ano raw ang kaibahan natin sa na walang alam? Ikaw Katoliko nagsabi na nanalo ako, hindi. Wala po eh. Wala po akong sinabi na nanalo ka eh. May sinabi ba ako? May sinabi raw ako mga sir na nanalo si Mr. Fuentes? Sabi nanalo ako, hindi mga Baptist. May sinabi ba ako na nanalo si Mr. Fuentes? Hindi, talo nga eh. Kahapon nga. Nagbigay ako ng score sa'yo. 4 kay Father Darwin, 0 ang sa'yo. May violation ka pa. Oh, di ba? Grabing pala sa argument ang ginagawa po niya. Meron pa siyang akusasyon kay Father Darwin na ano yun? Loaded fallacy question daw. Paano naging loaded fallacy question po yun na yung ginamit, kaya nga merong follow-up eh. Follow-up na concerning sa dokumentong ginamit concerning sa unang obispong nag-compile ng Old and New Testament. Paano naging fallacy question po yun? Parang hindi po niya naiintindihan yung loaded fallacy question. Ay, nalang. Ay, nalang. Okay. Ay, itong mga taong ito may mga diferensya kumbaga. Sige, continue po natin itong pagre-reaction sabihin mo po siya ang natin. nag-compile ng New Testament o kaya ng buong Biblia, wala naman akong nakita eh, na siya ang nag-compile ng Old, siya ang nag-compile ng New. If meron siyang lista, Dito, tinatawag po itong fallacy of silence. Bakit po? Kasi hindi naman ikaw, Mr. Fuentes, ang basis eh. Kung may nakita ka o wala. May mga bagay kang hindi nakita na nakita ng mga Katoliko. Again, it is a fallacy of silence. Again, it is another fallacy of suppressing the facts. Bakit? Kasi nandyan, kinote na nga yung dokumento eh.
pagkatapos hindi mo tinatanggap ang dokumento. Bakit? Kasi ang sabi mo, hindi ko yan nakita eh. It is a fallacy of suppressing the facts yan. It is also a fallacy of silence. Ay, nalang. Dito walang walang tinatawag na kahit isang score si Mr. Fuentes. Ito yung pinagmamalaki ng mga sulpot na panalo si Mr. Fuentes. Kung ako yung member, ikakahiya ko ito. Itong kasing argumentong ito eh. Ikakahiya ko po ito. Sige, continue natin. Katulad sa ibang mga tao, may mga lista din because Eusebius is later na nung natapos ang New Testament, natapos na po, meron ng Septuagint, meron ng Old Latin Bible. It is a fallacy of incorrect generalization. Ay, dami. Sabi niya, may mga lista, may mga iba pang tinatawag na mga lista. Dito, ang kinukol ko na lang po dito, yung mga violation ni Mr. Fuentes. Kung pag-uusapan po yung score, butlog. yung question ni Padadon, lahat pasok eh. Lahat pasok. Si Mr. Fuentes, butlog pa, may violation pa. Kung pag-uusapan po yung score. Diba? It is a fallacy of incorrect generalization. Doon ka mag-focus sa document. Wala kang kahit isang binanggit na tao sa panahon na yan na kumukontra doon sa dokumentong binanggit ni Father Darwin na kinumpal ni Eusebius, ni Saint Athanasius, ni Bishop Militos. Ay! Ay, nalang. Nakakatawa. Ay, nalang. Pagkatapos, ito yung sinasabi ninyong, panalo? Bangag lang ang taong maniniwala na panalo si Mr. Fuentes dito. Sige, continue po natin. May New Testament, ipinanganak si Athanasius, so he is not the one who compiled. He can do Compiled nga, di ba? Compiled. Ibig sabihin, yung kinumpiled, existed na yung document before the compiler. Itong taong ito, hindi nakakaintindi sa na compile. Ay, na. Ang argumento po niya, ay hindi, kasi yung tinatawag na compile po kasi si Athanasius, nandyan na yung Old and New Testament eh. Nandyan na yung Old and New Testament eh. So, ibig sabihin, hindi si Athanasius, nag-list lang siya. Suppressing the facts po yan eh. Kaya nag-compile ang ginamit kasi existing na yung mga documents before pag ginawang isa. Yun. Yan yung punto dyan eh. Yan yung punto po dyan eh. Grabe naman po kung hindi po nyo maiintindihan yan. Di ba? Grabe naman po yan eh. Kung hindi ninyo maiintindihan yan. Okay. Okay. Yan na. Sige. Continue po natin yung argumento po ni Mr. Fuentes. to list. Pwede siyang magsulat kung anong lista niya, pero may na-compile na. The tema is compiled, not giving list. So, that, Presumption mo yan. Hindi yan yung hindi yan yung facts na nakasulat. So opinion mo yan. Hindi yan yung hindi yan yung tinatawag na ang opinion mo, yes, pwede mo siyempre entitled kanya kasi mo yan rights mo yan Pero ang punto po diyan is about the document Nandiyan na yung dokumento. Pagkatapos kinokontra mo sa opinion mo, ay diferensyado. So lahat ng mga members ni Mr. Fuentes, talagang mag-ingat po kayo. Kasi dito pa lang, nandidin lang na how much mo sa pagdating ng pag magtuturo yan sa magtuturo yan sa inyong mga chapel. Bakit po? Kasi nandidin nga siya sa public, how much more in private. Di ba? Sige, continue po natin. na natanong, sangayon ka ba sa inyo ding Protestant? Dito, sinasabi nila, nataranta siya, si Father Darwin. Dito, tinatawan po siya ni Father Darwin Bakit kasi yung sagot po ni Mr. Fuentes, atras abante. Parang chacha ba? Abante, atras. Kanina, ito ba si Bishop Eusebius? Ano ito? Roman Catholic o hindi? O Protestante? Hindi yan Roman Catholic.
Pero kung Roman Catholic mo, na lang. Sumasayaw ito ng mahilig siguro itong magsayaw ng cha-cha si Mr. Fuentes. Abante, abante, atras, atras. Ay na lang. Sige, continue natin. Bible scholar ninyo na si Clement of Rome, meron siyang partial listing of the Bible. Oh, dito, actually, hindi alam ni Mr. Fuentes si Clement of Rome. Bakit po? Kasi sabi niya, before kay Athanasius, ang argumento po niya, hindi, existing na ang tinatawag na mga books sa panahon ni Athanasius. So, bumalik si Father Darwin sa first century, sa panahon ni Pope St. Clement of Rome. Bumalik po siya doon. Kasi nang sumulat si Pope St. Clement, binanggit po niya yung yung tinatawag na scripture. Binanggit po niya. So, dito, ito yung tinanong. So, ibig sabihin, pumasok na si Father Darwin sa tinatawag na patriarchal document, kumbaga. So, sino paniniwalaan natin? Itong si Mr. Fuentes? Ewan ko lang kung nakabasa ba ito ng patriarchal documents. Diba? Sige, continue natin. Bible? Clement of Rome, sa taong first century. Yes or no? Yun, okay. Yes, may partial listing. Walang problema. Again, partial pa, listing pa. Kung kakain kayo ng kamuting kahoy, kamuti, kahoy. O, diba dito? So, siya mismo natamaan sa kanyang sariling argumento. Diba? Siya mismo natamaan sa sariling argumento. Sabi niya, hindi ako maniniwala na Iglesia Katolika ang nag-compile kasi ang Old Testament nga, nandyan na before ang Roman Catholic Church. Ngayon, tinanong po siya about the New Testament. Tingnan niyo yung sagot. Hindi. May ano pa, may listing pa, ano yun? Ano yung sinagot po niya? Talagang nakakatawa eh. So, siya po yung natatamaan sa sarili po niyang medisina. Ay. Sige. Tingnan Walang natin. buong Biblia, walang compile. O paano mo Ano? Walang buong Biblia, walang compile. Paano naman naging nangyari na naging buong Biblia sa first, second, and third century? Yung mga taong ito may mga diferensya. Again, it is a fallacy of presupposition na paksa naman again and again. Daming violation ito. Daming violation. Pinapasok na nga si Mr. Fuentes pero ayun, hindi pumasok. Kayo lang ang may lakas na loob, Mr. Rahal, na sasabihin, si Mr. Fuentes, ba't makigbate kayo? Ngayon, pinapasok ko si Mr. Fuentes, hindi pumasok. Di ba kayo, no? Di ba kayo nagtataka? Okay. Ay, nalang. Sige, continue po natin. sasabihin sa akin, gagamitin mo sa akin, gayong wala naman yan sa tema, Padre? Next question. Ayun, di ba? So, siya po yung natamaan sa kanyang sariling medisina eh. Siya sariling dosage eh. Bakit po? Kasi, nag-focus si Father Darwin sa New Testament concerning sa compilation and listings of the New Testament. Pagkatapos, ang argumento ni Mr. Fuentes kanina about the Old Testament. So, iniisa-isa na yan ngayon. So, ano nangyari? Hindi. Out of topic yan. So, ibig sabihin, yung mga question pala niya kahapon, yung nireview natin kahapon, out of topic pala yun. Kasi pag ibabalik na sa kanya, hindi na siya makasagot. Di ba? Sige, continue po natin. Yun. So sangayon ka na isa sa mga nagbigay ng listing kahit hindi pa kumpleto si Clement of Rome. Yes or no? Meron ngang meron ngang listing. Yes. Or yes. no? Yes, my Ayun. So, at least, admitido po siya. So, dito, pag i-qualify po niya ito na against sa kanyang pagtanggap sa tanong na yan, so ibig pong sabihin, another fallacious argument na naman yan. Sige, tingnan po natin. listing na kulang. Parte, kulang. Listing. Kanina nga, tinanong kita eh. Parehas ba yung listing at saka compile? Sabi niya, no, hindi. Sabog siguro ito si Mr. Fuentes. Parang sabog po ito eh. Bakit po? Kasi, pag sinasabi po kasi, syempre, ang gagawin po kasi, pag patungo po kasi doon sa compilation, ang gagawin ng compiler,
meron po silang tinatawag na basis of that compilation. Ano po yung basis ng compilation na yun? Yung mga listings na ginagawa ng 1st, 2nd, and 3rd century Christians. At saka yung mga authorities na yan, yun yung mga known authorities kasi hindi pwede na iisa-isahin nila lahat ng mga Kristiyano noon. Yun yung mga known authorities, for example, Clement of Rome, Eusebius, Origen, sino pa? Si Tertullian. Sino pa yung mga 1st, 2nd, and 3rd century? Saint Justin de Martyr. Oh, yan po yung mga prominent fathers sa 1st, 2nd, and 3rd century. So kaya nga, itong tinatawag na mga compiler sa 4th to 5th century, sa panahon nila Papa Damaso I, Papa Innocente, Papa Siricius, sa panahon nila Saint Jerome, Saint Athanasius, Saint Agustin, sa panahon po nila, ang basis po nila, itong mga writings ng mga nagdagbigay ng list. So ibig sabihin, itong mga 1st, 2nd centuries na mga fathers na nagbigay ng list, included po sila sa process of compilation. And the topic ninyo, Mr. Fuentes, about the compilation. Kaya nga in-establish yung facts, eh. Diba? Kaya nga in-establish yung facts, eh. So kahapon, hindi nakalusot yung no pag ni Father Darwin. Ngayon, ang argumento naman po nila, hindi. Kasi sinabi ni Father Darwin, 405, patay na, 384, patay na si Damaso pagkatapos sa 405, nagdeclare. So ibig sabihin, buhay pa si Damaso at the time. Hindi nakakaintindi itong mga taong ito sa kasaysayan. Hindi po. Bukas, sasagutin po natin yan bukas. Kasi yan po, siya na po yung magtatanong bukas eh. So dito, sa mga tanong na ito, 1 hour and a half na po tayo. Sa mga tanong po niya, wala po siyang kahit isang puntos eh. Puro violation po yung mga ginagawa po niya eh. Puro po violation. At sinabi ko na po kung anong klaseng violation po yung ginagawa po niya. Evading the issue, nakakakomit ng fallacy of suppressing the facts, fallacy of silence, fallacy of incorrect generalization. Ang dami-dami. At puro pa alibay. And ang alibay po kasi, yan po yung loser's argument eh. Sa debate po kasi, pag gagawa ka ng alibay, loser's argument po yan. Yan po yung mga rason or argumento ng mga debatidor na talo. Pagkatapos sasabihin ninyo na panalo kayo, nakakahiya. Para lang po yan doon sa ano? Para lang po yan doon sa mga tinatawag na mga hindi po alam yung reglamento ng tinatawag na debate. So, yan po yung nangyari. Yan po. So, mga sir, mga ma'am, bukas ipagpapatuloy po natin ito. Actually, dami-dami pong mga katatawanan eh. Katatawanan po dito yung mga argumento ng Mr. Fuentes. Lalo na po bukas. Iisa-isahin na naman po natin yan bukas. Ha? Okay, iisa-isahin na po natin. Okay, so yung mga palaban po nila, 405. Nakapuntos kami doon. Kasi sinabi ni Father Darwin, si Pope Damaso ang tinatawag na nag-compile. Pagkatapos patay na noong 405 daw yun, yung sinabi nila. 405. Then pagkatapos patay na si Damaso, Papa Damaso, 384. So paano po yan ma-reconcile? Actually, tayo mga Katoliko, alam natin yung kasaysayan eh. Mare-reconcile po yan. Eh bakit po? Kasi bukas na lang. Para manonood po kayo bukas. Okay, yung audium na ginamit po ni Mr. Fuentes, ginamit po niya deceptively yung aklat na ito. Itong aklat na ito, ginamit po niya deceptively. Eh bakit po? Kasi hindi po sinabi ng writer na ang mga apostoles hindi Katoliko. Ginamit po niya ito deceptively. Meron po tayong dokumento na yan. And also the soft copy of the Catholic Encyclopedia Volume 2, yung ginamit po niya. At deception din po yung paggamit po niya ng Catholic Encyclopedia Volume 2. At yun, ilalatag po natin yan bukas kasi siya po yung magtatanong eh. Ilalatag po natin yung bukas and titinan po natin kung tama ba yung sagot o tama ba yung tanong ni Mr. Fuentes, yung argumento ni Mr. Fuentes concerning sa kanilang topic sa paggamit niya ng Catholic Encyclopedia. Ayan. Okay, sige. So 1 hour and 30 minutes na po tayo.